sandaling maniwala ka na hindi mo magagawa, lahat ng iba pa ay magsisimula na ring gumuho. Kailangan mong magsimulang mangarap bago mo makamit ang anumang bagay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong minsan nang ipinaglabang sundin ang kanyang mga pinapangarap sa kabila ng pagtutol ng mga magulang. Pagnanasa niya ay nag-uumapaw na handang gawin ang lahat makarating lang sa mga ninanais niyang patunguhan. Hindi pumayag na maging talunan at hindi nagpadaig sa mga pagsubok dahil kahit kailan ay mas masarap ang mapagod sa tagumpay kaysa sa magpahinga mula sa kabiguan. Ang kwento ng nagniningas na pagnanasang tuparin ang mga pangarap at ang mga bagay na tinanggap na di naman pinapangarap ni Pastora Mateo aka Lapad, ang komedyanteng hindi sinasadya, mukha ng pinakasikat na talent search sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Kilala rin bilang babaeng punong abala sa sikat na programang Tawag ng Tanghalan, sa mga pelikula at telebisyon na nagsasalita sa wikang Kapampangan, si Pastora Mateo sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa mga pangalang Patsi Mateo at Patsi Patotsay. Siya ay isinilang noong ika-12 ng Abril taong 1916 mula sa lipi ni Ginoo at Ginang Alejandro Mateo ng Lubao, Pampanga, na nagtatrabaho naman sa palengke ng Tondo sa Maynila, lugar din kung saan ginugol ni Patsi ang kanyang kabataan. Nauna na siyang nabansagang lapad ng kanyang mga kalaro dahil na rin sa kanyang pango at malapad na ilong. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng kanyang tatay, si Patsi ay mayroon ding taglay na katigasan ng ulo at walang nakapipigil sa kanya kapag meron siyang nais gawin. 6 na taong gulang siya noon nang minsang magtanghal ang grupo ni Luba Romeo na malapit sa kanilang lugar. Dahil sa kanyang pagiging mausisa, ay pumuslit siya ng walang nakakaalam sa teatro sa pamamagitan ng pagdaan sa backstage kung saan ang batang makulit ay nasulasok sa malakas na amoy ng mga pintura at nabingi sa hiyawan ng mga taong nanunood ng palabas. Taong 1924, grade 2 siya noong mga panahon na yun sa Magdalena Elementary School nang makita niya ang isang patalastas tungkol sa paghahanap ng mga batang manganganta sa isa pang teatro na malapit lang sa nauna. Dahil lakad lang ang pagpunta doon, ay niyaya ni Patsi ang isa pa niyang kapatid na si Rosa upang sabay silang mag-audition at sila nga'y nakapasa nang di man lang nalalaman ng kanilang mga magulang ang kanilang pinaggagawa. Ang may-ari ng teatrong iyon ay binigyan ang magkapatid na Patsi at Rosa ng 5 piso na malaking halaga na ng mga panahon na yun, at sila'y dagliang umuwi at sabik na iniabot iyon sa kanilang tatay ang kanilang kinita. Sila ay muling napangaralan ng kanilang mga magulang sa paggawa ng mga bagay na hindi ikinukonsulta sa kanila. Ngunit sila ay nagpatuloy pa rin bumabalik at nagbabalik sa mga entablado ng mga teatro, kaya't wala na ring nagawa ang matatanda kundi paubayaan na lang at tuluyang pinayagan na rin ang mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang hilig at interes sa showbiz. Nang sumapit na si Patsi sa kanyang ika-11 taong gulang, nang siya ay mapasama sa grupo ng mga entertainers na dumadayo sa iba't ibang mga lugar, kasama na ang sa labas ng bansa, nang sila ay minsang nagtungo sa Hawaii. Inabot ang batang si Patsi ng 1 taon sa lugar na yun nang hindi umuwi sa kanilang bahay. Ngunit sa buong panahon din na yun ay nahasa naman ang kanyang talento sa pagsayaw at pag-awit. Taong 1928 sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, si Patsi ay kinuha kaagad ng isa pang manager at siya ay regular nitong pinapakanta sa kanyang Pook Aliwan sa Santa Cruz sa Maynila. Nagbalik din siya sa teatrong kanyang pinagmulan upang muli doon ay magpalabas. Taong 1933 naman, nang mapapunta siya sa Palace Theater bilang isang mananayaw at mga awit pa rin, pero sa pagkakataong ito ay nagsimula ng mamayagpag ang kanyang karera dahil dito ay nakakasama na niyang magtanghal ang mga pinakasikat na artista sa mga vaudeville noong panahon na yun, gaya na lang ni Kat de la Cruz, Tugo at Pugo, Amanding Montes at kung sino-sino pa. Sa paglabas ni Patsi sa mga vaudeville, ang siya ring nagbigay ng ticket sa kanya upang siya ay tuluyang makilala pa ng husto, at dahil dito ay nakukuha na rin siya
ng mga gumagawa ng pelikula. 1934 nang mauna siyang lumabas sa pelikulang Dangal at nasundan pa ito ng Dasalang Perlas at Ruiseñor ng mga sumunod na taon. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan at magandang katatayuan sa showbiz, ay dinadaanan pa rin si Patsy ng mga pagsubok sa buhay. Taong 1939, nang minsang siya ay nasa kasagsagan ng pagtatanghal sa entablado, nang merong isang tao mula sa manunood ang pasimpleng lumapit sa kanya at sinabihang ang kanyang tatay daw ay namatay na. Sobrang ikinagulat niya ang balitang narinig, ngunit kailangan niyang tapusin ang palabas. Kaya't sa mga nalalabing sandali ni Patsy ay mabigat ang kanyang kalooban habang tumutulo ang mga luha na nagtatanghal sa harapan ng maraming tao. Ang isa pang napakalaking pagsubok na dumaan sa kanyang karera ay nang biglang sumiklab na rin ang ikalawang digmaang pandaigdig dito sa bansa, kung saan si Patsy ay nagpatuloy sa pagpapalabas sa mga entablado. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa harapan ng mga sundalong Hapones na mananakop na di niya nais gawin. Pero sinong mag-aakalang ang pagkadiskaril na iyon ng kanyang karera ay magmimistula palang biyaya para sa kanya, para sa mas malaki pang pangalang sa kanya ay naghihintay sa hinaharap. Dahil bago pa man matapos ang digmaan, minsan ang noon ay sikat na tambalang komedyante na sina Toytoy at Gregorio Tikman ay nakatakdang magpalabasana ng magkasama. Nang si Toytoy ay biglang magkasakit bago ang araw ng palabas, kaya't si Patsy ang biglaang naatasang pumareha kay Gregorio Tikman. Gayong siya ay walang kaalam-alam sa pagpapatawa. Kaya't dahil napasubo na rin, ay bahala na si Batman. Gumamit si Patsy ng mga salitang Kapampangan at Tagalog na mga linya na siya namang sobrang kinagiliwan ng mga tao sa teatro. Kaya't pagkatapos ng palabas, sa pinakalugar na iyon din ay isinilang ang isa na namang komedyante sa katauhan ni Patsy Mateo. At hindi lang basta komedyante, dahil ilang panahon lang ang lumipas ay naihanay na rin kaagad siya bilang isa sa pinakapopular at pinakamagagaling na komedyante sa bansa. Patuloy siyang namayagpag noong dekada 50, kung saan lumabas siya sa mga komedyanteng pelikula gaya na lang ng Alaala Kita, Edong Mapangarap, Opposite Eddie San Jose, Bohemio, Babae, Babae at Babae Pa, Basagolera at napakarami pang iba. Ipinagpatuloy niya ito hanggang buong dekada 60, kung saan nakakasama na niya at isa na rin siya sa mga pinakabatikang mga artista ng kanilang kapanahunan. Ngunit ang mga ito ay pahapyaw pa lamang sa kanyang makulay na karera, dahil ang pinakanagpakilala ng husto kay Patsy Patutsay ay nang itambal siya sa isa pang batikang komedyante na si Lupito nang isalin sa telebisyon ang programang Tawag ng Tanghalan. Dahil sa malakas na karisma ni Patsy at Lupito, kung saan madalas silang nagtatalo habang nagpapalabas, ang programang iyon ay nakilala ng husto, kung saan mula dito ay isinilang ang napakarami pang mga magagaling na naging artista at tinanghal din na pinakamahabang programa na ipinalabas sa telebisyon na umabot higit 2 dekada hanggang sa muli itong ipinalabas noong taong 1988 at muling binuhay din sa programang It's Showtime ng ABS-CBN nito lang mga nakaraang panahon. Ang ilan sa malalaking pangalan na nagmula bilang kampyon ng Tawag ng Tanghalan sa paglipas ng panahon ay sina Pepe Pimentel, Diomedes Maturan, Zenon Lagman, Nora Honor, Edgar Mortis at napakarami pang iba. Sa kabila ng pagiging abala sa Tawag ng Tanghalan ay nagpapatuloy pa rin si Patsy sa paggawa ng mga pelikula kasama ang mga nagiging kampyon ng Tawag bilang suporta na rin sa mga ito. Unang bahagi ng dekada 70, nang magsarado ang ABS-CBN sa panahon ng martial law, ang programa ni Patsy ay dinala nila sa Channel 5 at kalaunan ay nakapagpalabas na rin siya sa RPN Channel 9. Sa pangkalahatan, ang kanyang karera bilang isang komedyante ay umikot sa kanyang mga linyang Kapampangan na siyang kanyang naging trademark sa mga fans. Isang napakalaking tambalan pa sana ni Patsy at Pogo ang binubuo na inaasahan ding magiging isa pa rin sa pinakabantog sa lahat ang matutunghayan ng mga tao. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man ito magsimula, ay pumanaw na si Pogo noong taong 1978. At ilang buwan lang ang lumipas, si Patsy ay sumunod na rin sa kanya ng sumunod na taon buwan ng Marso ng 1979. Si Patsy Mateo o si Patsy Patutsay na minsang tinaguriang mukha ng pinakasikat na talent search sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas na Tawag ng Tanghalan ay pumanaw sa edad
na 63 taong gulang, isang buwan na lang bago ang kanyang ika-64 na kaarawan. Sa sandaling maniwala ka na hindi mo magagawa, lahat ng iba pa ay magsisimula na ring gumuho. Kailangan mong magsimulang mangarap bago mo makamit ang anumang bagay. Ikaw kaibigan, paano mo ipinaglalaban ang iyong mga pangarap? Sumusuko ka na lang ba kaagad bago pa man makamit ang mga ito? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!